Good evening. We invite you now to join us in praying for our departed brothers and sisters. Let us say our prayer for souls. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sacred Heart of Jesus, we pray eternal rest to the souls in purgatory, the final grace to those who are about to die, true repentance to sinners, the light of faith to unbelievers, and the grace to us and to all who are dear to us, especially the following souls for whom we now pray. In silence, let us mention the names of the souls for whom we pray. To you, therefore, most merciful Heart of Jesus, we commend all these souls, and in their behalf, we offer to you all your merits in union with all the masses, communions, prayers, and good work, which are this day being offered throughout the world. Amen. O Lord God Almighty, I pray thee, by the precious blood which thy divine Son Jesus shed in his cruel scourging, deliver the souls in purgatory, and especially that soul amongst them all, which is nearest to its entrance into thy glory, that so it may forthwith praise and bless thee forever. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. The Litany. Love of the heart of Jesus, Inflame our hearts. charity of the heart of Jesus, Diffuse yourself in our hearts. fortitude of the heart of Jesus, Sustain our hearts. mercy of the heart of Jesus, Pardon our hearts. patience of the heart of Jesus, Weary not our hearts. reign of the heart of Jesus, Establish yourself in our hearts. wisdom of the heart of Jesus, Teach our hearts. will of the heart of Jesus, Dispose our hearts. zeal of the heart of Jesus. Consume our hearts. Immaculate Virgin, pray to the heart of Jesus for us. Amen. Let us pray. Merciful Father, hear our prayers and console us as we renew our faith in thy Son, whom thou raised from the dead. Strengthen our hope that all our departed brothers and sisters will share in his resurrection, who lives and reigns with thee and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I-brief intro natin. Magandang gabi o araw sa ating lahat at malugod ko kayong tinatanggap sa pang-7 na edisyon ng Usapang K, kung saan ating pag-uusapan ang mga espiritual na mga pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Simulan natin ang ating programa sa isang panalangin.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob ninyo sa amin. Salamat po sa biyaya ng buhay. Salamat sa biyaya ng kalusugan. Ngayong gabi po ay gabayan mo kami, lalo tigit aming pag-uusapan ang napakahalaga at napakagandang biyaya ng pagpakaloob sa amin ng aming mahal na Birheng Maria, ang iyong ina at aming ina. Nawa ang aming debosyon sa mahal na Birhen ay lalong pagkalalim ng aming pananampalataya bilang Kristiyano, at nawa ang aming mga debosyon, lalo na ang pagdarasal ng rosaryo, ay maging instrumento upang lalo pa kaming makasunod sa iyo, O Panginoon. Hinihiling namin ito kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay kay San Lucas. Nang ika-6 na buwan, nang sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazareth, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanya'y ngalay Jose, sa angka ni David, at Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kinaroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasa iyo." Datapwat siya'y totoong naggulumihanan sa sabing ito at iniisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan, at manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila, at tatawaging anak ng kataas-taasan, at sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob, magpakailanman, at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian." At sinabi ni Maria sa anghel, "Paano mangyayari ito sa ako'y hindi nakakilala ng lalaki?" At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. At narito, si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan." At sinabi ni Maria, "Narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita." At iniwan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat at again, malugod nating tinatanggap ang ating listeners dito sa ating usapang. Napakaganda ng ating topic ngayon dahil malapit na ang kapanganakan, no? Ang ating mahal na Birheng Maria. Kailan nga ba? September 8. Yes, September 8. Yes. Siguro magpakilala muna yung ating meron tayong bagong kasama Yes. sa usapang K. Well, magandang gabi, Father Dex, Father Paul. Magandang gabi po sa ating mga listeners ng Usapang K. Ako po si Brother Den and this is my first time na maging party po ng ating programang Usapang K at looking forward
sa ating talakayan ngayong gabi. Ayan, si Yes. Brother Den ay taga... Diocese of Cabancalan po, Ayan, Father. So siya ay seminarista ngayon. Yes, Ano ba ang... isa yung pong seminarista. Wow, anong kinukuha mo ngayon dito sa UST? No? Bali, nag-aaral ka rin dito Yes sa po, UST. Father. di ba? Nag-aaral po ako dito sa UST, taking up licentiate in sacred theology, major in pastoral theology, and at the same time taking up master sa social and pastoral communication. Oh, so saktong-sakto pala, Father Dex, no? Yung kinukuha ni Brother Den. dito Maganda sa rin atin. na yung pagiging pastor natin, nakikisalamuha din tayo, hindi lang doon sa mga tao, kundi sa mga sa social media natin. No? Yes, so salamat sa mga viewers natin ngayong Yes. gabi, no? So, Sa mga nanonood, kanina pa, may mangat mga na. nagtatanong na, no? Kung anong oras may 25. Ayan, may 25 viewers na daw tayo. Yeah, so maraming Actually po, salamat. kinakabahan po ako ngayon kasi first time ko. First time sa radyo. First no? time sa radyo. Online, no? On air. So, paganda ang topic natin ngayon Yes. dahil kapanganakan ng ating mahal na Birhen. No? Ang binasa nating ebanghelyo doon sa yung annunciation, no? Yes. Yung pagbibigay ng magbuting mensahe sa mahal na Birhen. Pero bago tayo pumunta doon sa annunciation, doon sa gospel, balikan muna natin kung ano yung sa lumang tipan. Bakit nga ba? Kasi syempre may pinagmumulan kung bakit binati na anghel si Maria. Siguro, Father Paul, simulan natin. Ano nga ba nangyari doon sa lumang tipan? Ano nga ba yung pinangako? No? Parang, di ba pinangako si Jesus para ipanganak? Ano nga ba nangyari? Well, doon of sa course, no, syempre, yung annunciation, yun yung pagpapatuloy na, tsaka yun na yung fulfillment noong inaantay. No? Kung titignan natin yung ating salvation history, di ba? So, sisimulan mo yan talaga from Genesis, di ba? Mula doon Oo. sa fall, no? And then later on, of course, through that sin of Eve, ika nga, napakaganda nga nung play na yon ng kwento, di ba? Na mula sa isang babae na si Eva ay pumasok ang kasalanan sa mundo, no? It is also through a woman, no, that salvation will enter, no, into our world, di ba? And alam ko, no, meron tayong mga naririnig na ganong mga analogy, di ba? Like Jesus is the new Adam, di ba? Na dati, no, si Adan yung nagkasala, and then ito yung salvation, no, na pumapasok sa ating history, no? So I think that is the start, no, doon pa lang sa pinakasimula, and you will already see there the battle between good and evil, no? So sa simula pa lang makikita mo na yung naging role ni Satanas, yung tempter, no, na napakaganda ng plano ng Panginoon, no, sa mundong kanyang ginawa, and yet, no, nakapasok ang kasalanan, no, through the temptation of the devil. Doon kasi doon sa lumang tipan, nung ginawa ang langit at lupa, napakaganda, no? Napakagandang biyaya, ang daming binigay ang Diyos bago ang tao. Nung binibigay na lahat, pero ang sabi ng Panginoon ay huwag mong kakainin yung prutas na ito, di ba? Subalit siguro sa kahinaan din, kinain ng ating magulang yung prutas na iyon. Kaya tayo ay nagkasala. Siguro sa unang banda, kapag ganun, ano bang gagawin ng Diyos Ama? Pagagalita, parurusahan agad. At pinurusahan talaga sila. Subalit, merong pinangako. Doon tayo nagsisimula May pinangako dahil hindi niya iniwan ang tao. May pinangako siya. Brother Brian, ano nga ba yung pinangako ng ating Diyos doon sa ating mga magulang? Na dadating po, no, yung panahon na merong mag-redeem. There's a redeemer. And even if we don't know who will be the redeemer, sinabi doon, no, in the book of Prophet Isaiah, no, that a son will be born from a virgin and he will be called Emmanuel. And he will be the one who will redeem, no, yung fall ng man. Yun ang hinihintay ng mga Israel, no? Kung sino itong tao na magliligtas sa kanila. Kaya nga doon sa lumang tipan, sa lahat ng mga tao doon, meron na silang ginawang hari, no, mga propeta. Subalit parang hindi pa rin sila nakikinig, hindi ba? Kaya hinihintay pa rin nila kung sino itong Mesiyas na ito, no? Yun ang hinihintay nila. Hinihintay nila yung darating na Mesiyas. Yes. Lahat sila naghihintay kahit nagkakasala sila, babalik sila sa Panginoon, magkakasala ulit sila, babalik ulit sa Panginoon. Kaya darating tayo ngayon dito sa bagong tipan, no? Brother Den, yung bagong tipan na ito sinimulan ni Anghel Gabriel.
Opo. Ano nga ba yung sinasabi ni Anghel Gabriel? Ano ba yung mensahe niya doon sa mahal na birhen? Sa bagong tipan po, Father, no, sinasabi na ni Angel Gabriel na merong darating, no, na magliligtas sa sanlibutan. At yan yung sinasabing Mesiyas. At dahil dyan, sinabi din sa ating ebanghelyo na si Maria po ay magiging instrumento ng pagdadala o yung yung pag-incarnate, no, ng Redeemer o tinatawag nating Mesiyas sa sanlibutan. Yun. So, yung mensahe ni Anghel Gabriel kay Maria, maganda, no? Lahat maganda naman na ito na yung hinihintay ng mga tao. Yung good news na Pero, pero bakit ano yung may takot yata si Maria? Ano nga ba yun? Bakit siya natakot? Bakit nung nakita niya ang Anghel Gabriel, bakit siya matatakot? Anghel yan. Di ba pag nakakita ka ng anghel, mas gugustuhin mo? Bakit tatakot? Kasi po, Father, unusual po, no, sa karanasan ni Maria na maka-experience po ng gano'n, no. Hindi po kasi pangkaraniwan 'yon. Lalo na for example, kapag ako makakita ako ng isang supernatural experience, parang magugulat talaga ako. Totoo ba ito yung nakikita ko? So parang mag-wonder why ako, totoo ba yung sinasabi ng anghel sa akin, no? Totoo ba yung sinasabi ni Angel Gabriel kay Maria na magiging ina siya? Not only the mother of Christ, but the mother of God. Parang ganon. So, at very first, parang natakot siya, yung parang nag-wonder why si Mama Mary, no? Totoo ba ito, no? Is this real? No? Is this for real talaga yung nangyayari? Oo. Sa Father Paul, yung nung narinig ni Mama Mary, no, si Maria, yung mensahe ng Anghel Gabriel, ikaw ay magiging ina ng kataas-taasan. Paano niya tinanggap yun? Tinanggap niya ba yun ng maluwalhati na, sige, okay lang kasi maganda naman yan eh. Ako ay magiging ina ng kataas-taasan. Ano ba yung tanggap ni Maria? Palagay ko, no, kung susundan ko yung sinasabi ni Brother Den, no? Kasi syempre, sa isang sitwasyon na magugulat ka, of course, may mixed feelings, no, tsaka mixed emotions. So kahit na gaano pa kaganda yung balita na matatanggap mo, especially yung context niya na bata pa siya, no, na sabi nga niya, no, I do not know man, no, ibig sabihin talagang very limited lang din yung relationships na meron siya, no, and then we don't even know kung gaano rin kalalim yung kaniyang understanding nitong sinasabi ng anghel, no, kasi syempre alam naman natin yung status ni Maria bilang babae at bilang isang batang babae, no, sa konteksto ng society ng mga Hudyo, no, yung pag-aaral, no, hindi naman talaga ganun kalalim katulad ng binibigay na pagkakataon, no, sa mga kalalakihan na nagbabasa ng scriptures, no, sa synagogue and all. So it's really a surprise, no, nung nakausap niya to, and probably, no, ganun nga yung, is it really happening, is it real, no? So doon sa pakiramdam ng ating mahal na birhen, siyempre hindi ko rin masasabi kung ano ba talaga yung naramdaman niya doon, no? Pero siguro may konting takot, no, mayroong kaba, and then mayroong pag-aalinlangan, no, kung totoo ba yung nakikita niya, no? Pero yung sagot niya kasi, no, yun yung parang mas it bears weight sa atin, no? Although nagtanong naman talaga siya, ano bang ibig sabihin nito? 'Di ba? Anong ibig sabihin nito? So kasi kung minsan ang tingin natin kay Mama Mary, parang nag-yes na lang nang hindi niya alam kung ano nangyayari. No, let us be reminded na nagtanong din naman siya doon sa anghel, what does all of this mean? Di ba? Ano bang ibig sabihin nito? And I guess it is something that will be answered later on, no, sa buhay niya mismo. Pero yung trust na binigay niya, no, yung sinabi niya, I am the handmaid of the Lord, be it done unto me according to your word. No, that particular response siguro ay punong-puno ng grasya, no? Kaya nga 'di ba doon sa dasal natin ng Hail Mary, full of grace. No, sa isang taong walang grasya, hindi niya masasabi 'yon, yung parang maganap nawa sa akin, no, katulad ng iyong sinabi. So I think, no, it's full of trust, it's full of hope, but it is not without fear, no, it is not without doubt. No, pero she embraced. Okay. No, that yung si Mama Mary nung kabataan news. niya, ilang taon ba siya noon, Father? Ilang taon ba siya na? Mga 14, Mga 16 siya. 14, 14, 15 or 16. Very early pa, di ba? Yes. Father? Oo. Kaya siguro yung mga apparition si Mama Mary, kaya sinasabi nila sa apparition sa Guadalupe, sa Fatima,
tinatanong yung mga nakakita. Ano ba nakita nyo? Napakagandang babae. Pero bata. Mm. Kasi akala natin pag si Mama Mary matanda, ganun Opo. pala ang nakikita, no? Na kahit pala sa atin, siguro, sabi may mga nagsasabi din, na kapag tayo ay umakyat din sa langit, ang makikita, yung pinaka maganda sa atin, Yung no? glorified. Kung glorified. Glorified. Yung peak Yes. daw natin, yung pinaka-peak daw. Yun ang sinasabi nila. Brian, may sinasabi si Maria doon, nung tinatanong siya ng mahalibihin, nagtatanong siya, paano mangyayari sa akin ito? Di ba parang nagdududa ba siya noon na paano ba sa akin mangyayari ito? Hindi ko naman kilala ang mga lalaki, wala namang nakakagalaw din sa akin, no? Pero ano nga ba ano ba yung pagtatanong na iyon? Siguro, Father, yun yung tanong na out of fear, di ba? Out of fear siya na, yun nga, wala siyang relationship during that time. But out of that fear, it builds up eh. No, that fear builds to trust. Na kahit yun yung tanong ni Maria nung una na, paano mangyayari to? But when the angel told her no, na it is the Lord who will make it happen to you, yung takot niya napunta sa pagtitiwala. Kasi ganun din naman siguro sa atin, sa ating mga listeners din. Kapag meron tayong mga kaganapan, hindi agad Diyos, no? Para tinatanong din natin, kaya ko ba ito, no? Kaya ko ba sa pansarili ko ito? Nagtatanong tayo, hindi lamang katulad ng sabi ni Father Paul, hindi lang tayo tinatanggap lang natin na blind obedience, no? Tinatanggap natin yon dahil alam natin kung ano yung dapat nating gawin. Pero may sinabi nga, katulad sabi ni Father Paul, no? Yung sinabi ng Anghel Gabriel na ikaw ay magiging ina ng kataas-taasan, no? At huwag kang matakot dahil, ano sinabi niya? Si Elizabeth, no? Yes. Ay, na matanda, na cousin ba niya o auntie, parang, sabi niya, siya ay magdadalang tao din, na si Juan Bautista, no? Ito bang katunayan na totoo ang sinasabi ng Anghel Gabriel sa kanya? Siguro, Father, there's certainty, no? There's certainty sa mga sinasabi ni Anghel Gabriel kay Maria, sapagkat yun po, yung halimbawa po natin yung sa naging karanasan, no, ni Elizabeth, no, ni Santa Isabel, no, na at the very old age, no, nagdadalang tao pa siya. So, siguro sa panahon ngayon, hindi po isang realidad at parang hindi po nangyayari ngayon, no, na kapag ikaw'y matanda na, no, at the 60s, no, 70s, so imposible pong mabubuntis yung isang babae. Pero sa parte po, no, sa buhay ni Elizabeth, ay nagkatotoo po. At nakita mismo yan ni Maria nung bumisita, no, si Maria sa kanya, sa kay Elizabeth, no, nung nakita sila. At doon po napatunayan na totoo yung sinasabi ng anghel. There's certainty sa sinasabi niya. Kaya sabi niya ng anghel, Mary, wag kang matakot kasi yung sinasabi na sinasabi ko sa iyo ay ito'y totoo. Ito'y there's a grasya, no, at saka ito'y hindi lamang gawa-gawa lamang ng isip. Alam mo sa Biblia, kapag matanda ka na, at hindi ka nagkakaroon ng anak, o kahit sino man, at na hindi nagkakaroon ng anak ang isang babae, yun ay parang cursed at hindi na binibigyan ng blessing ng Panginoon. Kaya nung nagkaroon sa sinapupunan si Elizabeth, ibig sabihin, tinatanggal niya yung sumpa na yon. Na kasi sa lumang tipan ganun eh. Kapag hindi ka nagkakaroon ng anak, hindi ka mayaman, hindi ka nagkakaroon ng maraming kasangkapan, ikaw ay parang hindi na binayayaan ng Panginoon. Kaya noong nagkaroon ng anak, itong si Elizabeth, sinira niya yung ganong sumpa. Ganon din siguro binigay din kay Maria. Dahil si Maria, wala naman siyang asawa. Subalit siya ay nagkaroon ng anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dahil siya ay isang birhen. No? Ang sinasabi sa theology, siya ay siya ay pinili ng ating Diyos na birhen para mag-uusbong ang isang buhay na magsasagip din sa atin. Father Paul, meron sinabi si pagpapatuloy natin doon sa istorya ni Brother Den. Nung nakita ni Maria si Elizabeth, may sinabi siya, di ba? Ang kaluluwa ko ay nagpupuri. No?
my soul May proclaim proclaims yung the great Magnificat. ones of the Lord. Oo, Anong na ibig prayer ni Mama Mary. Pero bago yan, Father Dex, no, naalala ko lang dun sa sinasabi mo kanina, siguro magandang i-point out din natin, lalo na dito sa kultura natin na kung minsan yung pagkakaroon ng anak para nakikita nga ang sumpa. Actually, no, kasi lalo na kung marami kang anak ngayon sa panahon natin, parang nagiging curse siya, no? Pero actually, kung makikita mo, blessing talaga yung pagkakaroon ng anak kahit na noon pa, no? Sabi mo nga kanina, no, yung si Elizabeth nung nagkaanak at her old age, Yes. and then si Maria at a young age. Having children actually is a blessing, no? So, kung titignan natin yung konteksto nila, actually yung kay Maria medyo medyo nakakatakot yung sitwasyon niya kasi nga magkakaanak siya ng walang asawa, no? Pero at the end of the day, pwede nating sabihin na yung pagkakaroon ng anak, it's really a blessing, no? Lalo na ngayon sa culture natin na kung minsan alam mo, kaya nga dapat yung mga pro-life natin, advocacies nandiyan, no? So we always side, no, with life, sinasabi nga. And doon sa Magnificat naman, yung sinasabi ni Father Dex kanina, no, actually it's a reply, no, doon sa greeting ni Elizabeth sa kanya na, "Hail, full of grace, no, the Lord is with you." And ako nga, pag nagbibigay ako ng recollection, yun yung lagi kong pinopoint out na itong dalawang babaeng ito, no, actually, both of them are in a situation wherein they consider situation a curse. 'Di ba? Si Elizabeth matanda na, o paano yung danger ng panganganak, 'di ba? Si Maria bata pa pero walang asawa, 'di ba? So it's really a curse situation, but they were able to recognize the blessing in each other. So, at doon pumasok yung greeting ni Elizabeth na "Hail, full of grace." And si Maria, no, yun yung napaka-famous na awit na Magnificat. "My soul proclaims the greatness of the Lord." And in that particular song or prayer, makikita natin yung pagbaliktad. 'Di ba? 'Di ba yung mga the proud will be thrown from their thrones, etc. and the lowly will be raised up. So ito na yung pagpapakita na yung pangako ng Panginoon, kung babalik tayo dun sa discussion natin sa simula nitong program natin, pag-fulfill na noong pangako sa atin ng Panginoon ng pagpapadala ng tagapagligtas. Dito na yung sinasabi ng lumang tipan, no? Na ang Diyos nangako siya na sasagipin niya pa rin ang kanyang tao, ang kanyang mga anak sa kasalanan. At dito naramdaman ng Mahal na Birhen na yung ipapanganak niya, yung sa sinapupunan niya, siya ang magliligtas, no? Kaya siguro she always ponder everything in her heart. Kaya makikita natin Immaculate Heart, no? Ay, yung mga images, May mga images about the heart. puso. Kasi nandoon yung soul, doon niya nakikita yung sarili niya, kung paano ba gumalaw at paano ba manalangin sa Panginoon. Ano nga bang bakit nga ba tayo nakikita lang natin yung heart ni Mary? Bakit napaka-espesyal at particular kay Maria yung puso? Siguro, Father, no, bilang isang seminarista po, no, tinuturuan din kami on how to contemplate, no. And that is something that we can learn from Mary. Siguro, Father, no, dugtungan ko yung sinabi ni Father Paul, no. Dati nun, siguro yung takot ni Mary, coming from my answer also of fear, yung takot ni Mary nun, iba sa ibang account, sabi sa Jewish culture, di ba, na kapag nalaman nung society na nagdadalang tao ka, di ba, tapos wala kang asawa, people might curse you, people might put you to death. Maybe that fear pushes Mary to contemplate on that situation na kailangan kong alamin muna kung ano yung ibig sabihin nito sa akin bago ako mag-act, bago ako sumagot. Kaya minsan, Father, di ba, before them, may mga nagtatanong sa akin na, or sa amin na mga students of theologian na, meron nga ba talagang consent si Mary or napilitan lang siya? Yung silent between the dialogue between the angel and Mary, it can be something na na indication that Mary is really pondering this in her heart. And we can really see it in the life of Mary na maraming beses, no, even if it is not explicitly given in the Bible, maraming beses, no, na nag-contemplate muna si Mary. Kaya yun yung purity of heart ni Mary would come to the reflection first and contemplation ng mga nangyayari sa kanya before she acts. Kasi yung paglalalim ng kanyang pananampalataya ay nasa kanyang puso. Parang yung palalim ang kanyang pananampalataya na ang Diyos ang gumagabay sa kanya. Na sa kanyang buhay, hindi na para sa kanya, kundi para sa mga tao. Para sa itong ipapanganak ko,
Kaya siya tinatawag na Mother of Jesus and Mother of, Mother of of God. God. Kaya makikita natin yung connection ngayon na si Jesus, itong ipapanganak niya, ay isang hindi lang siya ordinaryong tao, kundi isang Diyos, isang bubuhay ng lahat ng tao, no? Magiging redeemer kumbaga, no? Kaya sa pamamagitan ni Maria habang lumalaki si Jesus, sinusundan, no? Nakita natin na sa ibang mga ibang movies, no? Yes, Sa Passion of Christ, etc. Yes. Nakita natin na si Maria hindi natapos ang kanyang responsibilidad Mm-mm. doon sa Annunciation, sa kanyang panganganak. Subalit tuloy-tuloy siya sa pag-follow, sa pagsunod kay Jesus. Ano 'yun? Anong yung mga events na 'yon sa buhay ni Jesus na sinusundan pa rin siya ni Maria? Alam mo, Father, na naalala ko yung account no sa ebanghelyo, yung nakita mismo at saka nasaksi ni Maria yung crucifixion, yung crucifixion scene ni Jesus, na kung saan bilang ina, no, bilang mother ni Jesus, syempre napakasakit po no sa damdamin ng isang ina na makita na yung kanyang anak ay nakapako sa krus. Kaya isa din po yung pagsunod ni Maria sa buhay ni Jesus, na kung saan there we see a sort of connection sa misyon ni Jesus at saka sa kanyang misyon bilang isang ina, na bilang isang ina o nanay, yun, tinitignan niya talaga kung kamusta ang kalagayan ng kanyang anak, kung ano na ba yung ginagawa ng anak ko, parang ganun. At doon sa misyon na yun, meron din sort of indirect or direct, sinasabi natin direct na result or effect din sa atin, no, yung Father. Yung pagsunod ni Maria doon sa crucifixion, yung pagsusunod niya doon sa habang binubuhat hanggang Way sa Way of the cross. Doon, alam mo, isa sa mga magandang nakita ko doon, yung pagbibigay pala ni Maria ng kanyang sarili ay hindi lamang doon sa Annunciation, no? Opo. Kundi yung pagbibigay niya sa sariling anak hanggang sa bayubay siya sa krus. Kasi po pwede niyang depensahan, di ba? Ganun ang mga ina. Yes. Depensahan Opo, Father. mo. Pero sa mga ganung panahon, hindi niya dinipensa ng kanyang anak. Ibinigay niya, inoffer Hinayaan niya, niya. hinayaan Oo. niya ang anak na gawin niya ang kanyang misyon. Kaya makikita mo doon na yung pagiging ina ni Maria ay doon lumabas, doon sa nakabayubay na sa krus. At napakaganda nung, alam ko sa fourth word ni Jesus, no? May sinabi si Jesus, no? Ikaw ang aking ina, no? Woman, behold your Woman, behold your son, and son, behold your mother. Doon natin makikita na ang pagiging ina niya kay Jesus, si Jesus ibinibigay naman niya si Maria bilang ating ina. Kaya siya hindi lang siya mother of God, mother of the church. Dahil ito binibigay na ni Jesus na kanyang anak, si Maria sa mga tao. Ano nga bang significance ng Father Paul? By the way, naalala ko dun sa sinabi ni Father Dex na talaga in-institutionalize nila yung celebration na natin ng Mary as Mother of the Church, di ba? Yes. After Pentecost Sunday na sineselebrate natin. And it really emphasizes her role na tayo bilang mga anak niya ay tayo rin ay isang simbahan, di ba? So, bago yun pala, no, binabati natin yung ating mga listeners from Tarlac, no, tsaka sa Morong Bataan. Hello Ayan, po sa ating mga listeners. Ating listeners, no, from Tarlac and Morong Bataan. And Gabi po. I think, no, since we are already talking about yung sorrow na to, no, yung Via Crucis and all, Happiness. sa pangalawang parte na tayo ng ating programa, no? Ituloy mo muna po yan, Father. Yes. Tuloy po muna natin yan. Oo. Kasi po, maganda pong i-connect po muna natin si Mama Mary doon sa simbahan. Kasi sa simbahan, doon pupunta na ang rosaryo. Yes. Sa simbahan, bakit siya tinawag na ina ng simbahan? Well, we can always trace that nga doon sa tagpo na yon, doon sa fourth word na sinasabi kanina ni Father Dexter na a woman behold your son and son behold your mother, no? And of course, sa Pentecost mismo nandoon ang ating mahal na birhen, no? She was present there when the church was born, no? We always trace the birth of the church sa Pentecost, no? And siya ay talagang nandoon sa bawat yugto
no, ng buhay ng ating Panginoon. Siguro kung minsan dahil hindi natin nababasa yung hidden life, no, hindi natin ninilayang mabuti na she was really present from day one until Yes. the end. And End even of the after day. the death of Christ, doon She sa was pagbubuo ng simbahan, she was there. No? And we see her, she was present. No? Kasi naalala ko nga, sa Spain, di ba, meron yung sa Santiago na event na nagpakita in a vision si Mama Mary kay St. James nung binubuo yung simbahan doon, di ba? So makikita mo, she really is present and supporting, no, the church, no, from the start until the foundation. Kaya doon makikita natin na kasakasama natin si Maria bilang hindi lang bilang isang ina pero kundi parte siya ng simbahan. Kasakasama natin siya hindi lang doon sa Annunciation, doon sa Pentecost, pero itong Pentecost pala na ito, yung pagkabuhay, no, yung pagkapanganak ng ating simbahan, kasakasama pala natin si Maria. Kaya hanggang ngayon, paano ba natin kasakasama si Maria? Kasi doon natin makikita na kahit hindi pala siya 2,000 years ago, hanggang ngayon, kahit na medieval age, kahit na ano, bakit paano ba natin siya nagiging kasakasama? Isa sa mga nagiging debosyon, no, sa Mahal na Birhen ay ang Santo Rosario. Yes. Ito yung sinasabi na ibinigay, no, ang Santo Rosario sa mga tao para maging gabay natin. Simulan mo, Brother Ryan. Bakit nga ba? Anong connection ng Rosario kay Maria? Siguro, Father, no, for me, yung connection ng Rosary kay Mary is yung meditative, no? Yung everyday na pag dinadasal natin Rosary, we always look back to the mysteries of life of Mary. And di ba may kasabihan po tayo, no, na life is like a rosary full of mystery. No, but in the side of the faith, no, when we pray the Rosary, we really journey. Kaya maraming nagtatanong sa amin din, di ba, minsan, or sa atin mga fathers, na bakit ba paulit-ulit natin na dinadasal yung Hail Mary? In every bead that we pray, it reminds us, and it should remind us that we're journeying together with Mary in every mysteries of her life. So siguro yung relevance, Father, nung Rosary and with the life of Mary, that it should be a reminder for us that we are also journeying with Mary through sorrows, through pain, through joys, and through the glorious resurrection of the Lord. Okay, Brother Dan, bigyan mo nga kami ng maiksi lang na kwento kung paano nagsimula ang Santo Rosario. Sa ating pong pag-aaral po, no, sa buhay ng simbahan, ang Santo Rosario po ay nagsimula formally, no, sa ginagawa po ng mga Dominicans dati, lalo na sa nung buhay pa, no, si Saint Dominic. Kasi nung araw po o sa panahon po ni Santo Domingo, may mga erehe na kini-question yung estado o yung role ni Mary sa simbahan, sa ating pong teolohiya at sa kanyang connection sa Diyos. Kaya Saint Dominic introduced the Holy Rosary as a sort of a prayer and also to make a sort of defense, no, sa papel ni Maria bilang ina ng Diyos, no. Hindi lamang siya ina ni Jesucristo kundi ina din siya ng Diyos. At kanina napag-usapan din natin 'yon sa ating talakayan kung bakit naging ina ng Diyos ang ating mahal na Birhen. At doon po nagsimula yung ating pong pagpa-practice o yung pagdarasal ng rosaryo hanggang sa ito'y nag-develop, no? Kasi natandaan ko sa aming pong mga lessons, ang rosaryo po ay nanggaling po yan sa mga rosas, no? Ito'y parang isang connection, ito yung parang thread of roses na kung saan dahil po yung roses po symbolizes Mary, and with that yung roses na po yun ay naging beads, meaning to say yan po ay isang simbolo ng ating pong pag-alala, no, sa buhay at sa misyon ni Maria. Yan po ating pinahawakan. Tama. Father Paul, yung rosaryo hindi lang pala ngayon, dati pala, no? Yung mga santo na nagdadasal sa kanya, sabi nga yung mga santo kaya daw sila nagiging banal ay para palagian sila nagdarasal ng Santo Rosario. Pero yung iba naman nasabi, bakit pag nagdarasal ng mga kapatid dati, mga protestante, sinasabi nila, paulit-ulit lang naman yan wala namang saysay yan
Ano ba naman yung ano na yan, paulit-ulit lang? Bakit naman marami pa, parang 50 ba yun? Ilang 150 ba? 100. Kailangan Oo. mong dasalin yan. Ano bang meron doon sa Santo Rosario at kailangan nating dasalin, Father Paul? Alam mo, meron akong nakita rito sa Saan ating ba yan? katisismo para sa mga Pilipinong Katoliko. Ay, iba Ayan. din. So, meron ditong May nakalagay no, reference. sa number 1546 no, sinasabi Sige, rito. pakibasa no, naman, basahin Father ko na Paul. lang ha. Subalit, sabi niya, ang rosaryo marahil kasama ang mga panalangin at mga misteryo ng kaligtasan at ang orasyon, no, yung ating Angelus, ang nananatiling buod ng ating mga debusyong Pilipino kay Maria. Dahil sa katangiang likas nito, nag-aanyaya ang rosaryo para sa isang matahimik na indayog at banayad na pagninilay. So napakaganda ng words na ginamit dito na napakalalim na Tagalog. Parang sayaw, di ba? Indayog at Yes. banayad na pagninilay. Kung wala ang ganitong pagninilay, ang rosaryo ay nagiging katawang walang kaluluwa. Isang pag-ulit-ulit ng mga formulang gaya ng ginawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. So, actually, parang ini-emphasize dito, yung ating pag-ulit-ulit actually ng panalangin Aba Ginoong Maria, hindi naman talaga siya walang laman. No, in fact, this prayer comes from the Bible, di ba? Ito yung words ni Elizabeth, ito yung words ng anghel, no? And in repeating that, hindi lang naman kasi yung pag-uulit ng salita, no? Hindi naka-focus doon sa kung ano sinasabi, because it allows us to contemplate, no, and meditate. No, kaya nga yung kagandahan ng rosaryo, hindi lang siya basta vocal prayer. No? Actually, it's also a prayer of meditation and contemplation, di ba? Yes. Yung prayer beads actually kung mapapansin natin, hindi naman talaga siya sa Katoliko lang makikita, di ba? Yung ating mga kapatid na Muslim, Yeah. meron, yung mga Buddhist, meron. Yes. And they repeat certain mantra, di ba? And it allows them, no, to have that contemplation, no? Bago pala yan, no, salamat daw po sa nagpadala ng 100 stars sa atin. Wow! Ayan. So, thank you very Thank much. you sa Ayan. ating mga So, senders. So sa palagay ko, itong panalangin ito, it's not really useless, no? Katulad ng kiniklaim ng iba. If we focus on it such as a prayer of meditation also and contemplation. Brother Brian, may sinasabi si Father Paul na parang verbal at saka meditation. Ano nga ba yun? Bakit? Kasi ang alam ng karamihan, dadasalin mo lang yun. Ano ba itong meditation part? Di ba, dadasalin mo lang yan, vocal prayers lang yan? Ano ba yung ibig sabihin ng meditation? Personally, Father, no, yung pagdadasal ng Santo Rosario Yung mga kasama yung misteryo. meditation, yung mga mysteries nun is there's a part there that when you pray, no, you're always thinking, what is the relevance? Mhm. Ano yung kahalagahan nito sa akin? Na hindi lang, di ba sabi nga po ni Father Paul, hindi lang siya basta salita eh. May halaga siya dun sa mga bawat salitang binibitawan. So, in meditation, ano yung halaga ng mga salitang binibitawan mo? At yun yung magsasabi din sa'yo kung bakit mahalaga Mhm. na magdasal ka ng rosary. It doesn't stop lang with the external, no? Mhm. But it should go inside, Mhm. the Katulad, deeper within. katulad ng mga misteryo ng tuwa, ng Yes. hapis, ng kalwalhatian, ng Sorrow. Liwanag. ng Oo, liwanag. yes. Kasi ito yung buhay natin, hindi ba? Hindi naman yung parang lahat tuwa, lahat ay may hapis, lahat yan tayo dumadaan sa ganoon. Siguro maganda sa mga listeners natin. Mm-mm. Kapag ikaw siguro dumadanas ng kasiyahan, dasalin mo ang joyful mysteries. mysteries. O kaya dumadaan ka sa maraming pagsubok, dasalin mo yung sorrowful So wala mysteries. naman Mga talaga ganon, siyang strict. oo. Kasi kung minsan sa atin, syempre may mga araw na naka-assign yung mga prayers na yun. Yes. So maganda rin na, I think kapag naging parte na talaga siya ng buhay natin, na itong mga rules na to, kung minsan pwede naman natin gawin yan. Di ba? Yun, katulad ng sinabi ni Father Dexter, kung masaya ka, why not pray the glorious mysteries bilang pasasalamat. No? And yun nga, no, sinasabi rin sa katisismo na ito ay compendium ng gospel. No? Kaya nga, sa pagdadasal natin ng rosaryo, we meditate on the life of Christ, parang pumapasok na rin tayo doon. Kaya nga, di ba ngayon uso sa mga Spotify, mga iPad, ako kung minsan ginagawa ko, nakikinig ako pag nagda-drive, di ba? Para at least may guide ka na nagro-rosaryo ka habang nagda-drive. Yung ibang mga prayers, merong parang reflection. Babasahin niya yung particular gospel reading, kung saan yung mystery na yun. Scriptural Rosary. And then, may meditation siya kung bakit ganon or ano yung konteksto niya sa buhay. So,
makita mo yung play ng, yes, it's scriptural, no? Kasi Bible-based yung ating mga mysteries. At the same time, it helps us meditate dun sa estado ng buhay natin ngayon, di ba? Ano ba ang relevance ng annunciation sa buhay natin, no? Ano yung modern interpretasyon, mga ganun siguro, yung visitation, yung birth of Christ. Sa inyo ba, sa akin kasi napakahalaga ng rosaryo nung sa pamilya namin, yung mga black rosaries nga, no? Opo. Nagkakaroon tayo ng Naku, may sharing ako panahon. dyan mamaya. Na- Personal encounter. Sa parish, Oo, ng mga pamilya, pag dumarati yung Virgin Mary, si RDT Fatima sa amin, sabay-sabay kami magpapamilya. Sabi nga ni Father Patrick Payton, the family that prays together stays together. Hindi ba parang nagiging totoo din sa amin yun dahil naging isa kami, bagamat siguro nagkakaroon ng bilang isang pamilya, nagkakaroon ng away-away, pero nagkakabuklod-buklod kami dahil nagdadasal kami ng sabay-sabay. Siguro napakagandang tignan din yon ng isang aspeto ng rosaryo na ang rosaryo pala ay hindi lang pansarili mo. Nagiging isang komunidad kayo. Kaya maganda siguro pag tayo ay nagdarasal ng sabay-sabay. Brother Brian. Yung essence po na yun, Father, no, naalala ko nung bata ko, every 6 p.m., kailangan namin umuwi sa bahay. Tapos bago matulog, magdadasal din kami. Kasi ang relevance nun is that when you pray together, no, di ba sabi nga sa gospel, when 2 or 3 are gathered in my name, there I will be in their midst. No? And even it applies only in the idea of God or in the idea of Jesus, even with Mary, no? Yung pagdasal na yun is bilang pagtawag din sa ina. Di ba? Yung relevance nung, di ba, for example, pag nung bata tayo, sino yung mas tinatawag natin? Di ba yung nanay? So yung relevance as prayer for the community and prayer of the people, it would only resonate to us that our country also, our faith is really rooted in a motherly love. Parang tinatawag nga tayo ng mahal na birhen. Ano? Kaya si Our Lady of Manawag, tumatawag. Manawag. Tatawag para Yes. tayo ay magiging isang buong pamilya, isang buong bansa. Brother Den. Sa aking experience, Father, kasi sa lugar po namin, meron kasi kaming every afternoon po yon sa barangay namin, meron yung group no ng mga manang sa simbahan. Pumupunta sila sa mga bahay tapos together, and aside from when they go sa mga bahay, they have this parang malaking image no ni Mama Mary, and then doon po sa bahay nagdarasal po ng rosaryo. Nagdarasal ng rosaryo. Pagkatapos po noon, ita-transfer po yung imahe ni Mama Mary next sa kabilang bahay. And then on the next day, ganun din. From this house to another house. And then before transferring the image of Mary, yun po, meron pong prayer. At yun pong prayer na yun ay yung rosaryo. Sa akin pong karanasan, habang pong nagdarasal po kami ng rosaryo, there is a rewarding spiritual practice, no? Not just sa mga manang, kundi pati rin kami na nagpa-participate sa rosaryo. Kasi sinasabi ko na ito'y isang rewarding spiritual practice kasi parang naglalakbay ka towards something, and that is peace, joy, no? Clarity of the mind, no? Na kung saan pagkatapos mong magdasal ng rosaryo, parang ang gaan sa loob. Parang there is peace after we pray the rosary. Parang ganun din kasi yung nangyari kay Maria, no? Yung nilagay niya lahat sa kanyang puso at siya ay nag-meditate, no? Yes po. Naging clear ang kanyang isip at puso Yes. na ito ang kalooban ng aking Ama. Kasi minsan sa atin parang lumalaban tayo sa ating sarili. Itong gusto ko, pero bakit hindi Crisis. nangyayari? Kaya tayo nagkakakrisis sa ating Tama isip po. at sa ating puso kasi hindi natin hinahayaan ng Panginoon. Father. Naalala ko lang kanina yung sabi ko na communal prayer din siya, di ba? Kasi sa parish natin dito sa Santissimo Rosario, bago nagkaroon ng mga BEC, meron munang yung mga tinatawag nilang Black Rosary Units. Yan. So, as Dominicans, I think the parish was established in 1942. No? So, yun yung pinaka-devotion na kinakalat nga ng mga Dominicans. And the way that they gathered people is through the praying of the rosary. No? Until now, after 80 years, buhay pa rin yung mga Black Rosary Unit na yan. At ang Ganda. nakakatuwa, yung mga ninuno nila, no, yung mga nagsimula Yes. noon, pinasa-pasa na nila hanggang sa apo.
So ngayon, apo na yung gumagawa nung rosary, na nagro-rosary sila. At yung mahalaga doon, baka nakaligtaan ni brother din, may pakain, di ba? Ay, tama po yun. Oo, Meron yung- talaga pagkain Yung pagkatapos. pakain, talagang it gathers people. And until now, ginagawa nila. And it's not just because it gathers them now, but it is to honor din yung mga parents nila. So I think maganda ring aspeto Naging yun ng rosaryo. tradisyon. Naging Yes. tradition and it's a way to remember. And pag tinanong mo sila, bakit yung pinagpapatuloy? Kasi po ito yung nasimulan po ng mga lola, ng mga nanay. No? So I think in that sense, no, yung tradisyon, no, kasi sa simbahan, napakahalaga rin ng tradisyon, Tama na po. pagpapatuloy natin because of this rosary. And sabi ko nga ngayon, kasi parang nahihirapan kaming magbuo ngayon ng mga BEC. Sabi ko, why don't we go back to our original roots na Black Rosary units yung gawin natin ulit, no? And let us see from there kasi doon tayo nagsimula and it might tell us something, no, na hinahanap ng mga tao ngayon na akala natin baka we are taking for granted the rosary pero napakahalagang panalangin niya nakapag panalo ng mga gera yung dasal na yan. Yes po, tama. So, we have to really be promoting it again, no? Lalo na ngayong months ng September, October, na birthday ni Mama Mary at feast ng Our Lady of the Rosary. Yung rosaryo, napakahalaga kahit na sa mga ordinaryong tao. Kaya may makikita mo, sino nga ba itong artista na si Kim Chu yata yun, na parang lagi Yes, niyang hawak-hawak ang rosaryo kapag siya ay nagkakaroon ng problema. Kahit yung mga atleta natin hindi mo lang Yeah. alam na Yes nandun po. ang rosaryo Sa pa- sa kanilang sinusuot. packet. Sinusuot. No? Yes. Sinusuot nila. Suot. Na, wag naman sana maging anting-anting, pero ang sinasabi doon, yung pananampalataya ko ay nagiging matatag doon sa Santo Rosario. Ito is kasi sa lahat ng mga Kristiyano, ang Katoliko lamang ang nagkakaroon ng Rosario. Kaya na doon sa mga kotse natin, hindi ba? Yes Doon po. natin nilalagay dahil alam Sinasabi natin, nagagabayan tayo ng Panginoon, gagabayan tayo ng Diyos sa ating buhay. Doon sa ating buhay, sa'yo, ano nga ba ang mahalaga doon sa Santo Rosario? Paano ba napapanibago ang buhay mo, Brother Brian? For me, Father, no, isang naging turo siguro sa akin ng formation ko dito sa UST Central Seminary and under the Dominicans is yung devotion to Mary. Naalala ko po no, coming from personal experience, nung filo ako, matagal ko nung narinig yung tungkol sa La Naval. Pero sabi ko, parang, ano nga ba yung meron dun sa La Naval na yun? Well, before, nagdadasal rin kami ng rosary. Pero when I came to know La Naval and the story of La Naval, plus how rosary interceded, it helped us really. No, na sa buhay namin sa seminary, akalang din ng mga tao is madali yung buhay sa seminary. But we also experience different mysteries. No? Inside the seminary, we have joys, we have sorrows. And ito yung kinakapitan namin na dumating sa point na hindi na Mama Mary minsan yung tawag eh. Minsan ina na lang eh. Yung kumakapit ka na, nay, tulong. Alam mo, particular yung mama or ina sa ating Sa mga Pilipino. Yes. Opo. Napaka-mama po natin, kasi. no? Napaka yung... Kaya nga pag yung Mama Mary na term, kapag nasa ibang bansa ka, parang medyo ingat ka kasi baka hindi sila Hindi makarelate. nila Oo, sa- na parang bakit Very nila Filipino. ginawa? Very Mama, Filipino na. Yes po. Siyempre sabi nga ni Brother Brian kanina, kapag ikaw ay nasasaktan, mama lagi ang Nanay. nanay. Yes. No? So, Napaka siguro. nanay natin. Bago natin puntahan yung mga questions, no, binabati natin ang ating mga viewers from Bulacan. Wow. Madami ang ating Aling nakikinig. Tarlac, Maraming salamat. Purong Bataan, and Maraming Bulacan. salamat po. Nakikinig talaga sila ngayon sa ating programa. Maraming salamat po. Darating na po tayo. Punta na po tayo sa question and answer. So mga, Ayan na. mga nagpadala ng tanong through our Maraming salamat po sa Facebook. nagpapadala ng tanong. Yes. No? Okay, kahit sino po siguro sumagot sa inyo. No? Sabi na dito, if destined si Mama Mary na maging ina ng Kristo, ibig pong bang sabihin wala na siyang free will? Hindi ba siya pwedeng humindi? I think yan din yung question natin palagi dun sa kung nakatadhana na yung mga ano natin, di ba? So, well, I think yung freedom natin na mag-choose, nandun pa rin, di ba? Kaya nga may freedom tayong pumili. At yun ay nakadepende pa rin sa ating pagpili. No? Kaya masasabi ko, hindi, no? Talagang choice yan no, ni Mama Mary mismo na magsabi ng yes. Sa kanyang buhay ang mahal na Birheng Maria, nakatuon lagi ang kanyang isip at ang kanyang puso sa Diyos. Sa Diyos. Yung kanyang free will,
sabi nga, the best exercise of free will is obedience. Obedience. She is always obedient to the Father. Kaya sinasabi natin sa teolohiya, no? Kaya siya walang kasalanan, no? Sa original o actual sin, wala siya kasalanan dahil ang kanyang buong puso at ang kanyang buong isip ay nakatuwang lamang sa Diyos, no? Yun yung free will, no? Kasi minsan inisip natin ang free will ay ang pagpili sa masama at mabuti. Pero hindi po yun. Saka mga options sa tayo talaga yun. Parang Yung sinasabi choice. natin ito yung mabuti. Kasi po, ang totoong free will ay ang pagpili lamang kung ano ang mabuti. Mabuti. Hindi po natin pinipili yung masama. Ganun po kasing ginawa ni Mama Mary. Kaya po, yung free will niya napakataas. Napakataas. At napakagandang topic yan sa susunod, no? Yung free will. Napakaganda po yan. Parang may part teolohiya na free po will yan. of Mary. Okay. Ito po, maganda rin po ito. Nabanggit po ninyo na bata pa si Maria nung siya ay dinalaw ng anghel para sa balitang magiging ina siya ng Diyos. Ano po bang sitwasyon noon? Bakit sa panahon natin ngayon na parang hindi okay mabuntis ang isang dalaga na wala pa sa legal age? Siguro, Father, no, coming from the perspective of the contemporary society ngayon, masyado nang mapanghusga yung society Mhm. ngayon. Doon na ka manggagaling, no? Na even people would condemn a teenager, no, sabihin natin na nangyari sa kanya yun. But it doesn't mean na nangyari sa kanya yun, ginusto niya yun. Mhm. Di ba? There's external factor. Mhm. Now, maybe in the Old Testament or in the time of Mary, no, meron pa ring mga ganong situation, but people would think first, di ba? Mm. Naalala ko nun, Father, sa isang story ng Bible, if I can relate it, dun sa women caught in adultery, di ba? Mhm. Nung sinasabi ng mga tao na kailangan batuhin siya, and then tinanong ng mga tao si Jesus, o kailangan ba nating batuhin to? Di ba sabi ni Jesus, he who doesn't have no sin, Mhm. first cast the stone. So siguro ganun, Father, no? Sinasabi natin na okay yung na naging bata si Mary nung na-receive niya yung Annunciation, but there's always a consequence in that. Na alam ng mga tao nung time na yun na hindi pa kailangan na mangyari yun. Mhm. Di ba? Siguro doon ako pupunta, Father, yung judgment ng mga tao ngayon. tao. Tsaka iba yung judgment before. Okay. Na Salamat. ngayon, actually, Mhm. makikita rin natin yan na online na. Di ba? Kaya nga yung mga tao, Bashing. rin sa bashing, no, yung mga likes, mga Yes. comments. And nag-iba lang ng forma, no? Mhm. Pero parang Mhm. naandun pa din. Okay. Father. By the Bakit way, no, gusto so yung ating topic ngayon napakaganda kasi nga September, no, yung month ng birth ng ating mahal na ina, Yes. and then may Our Lady of Sorrows pa tayo, and of course, yung October, no, which is the month of the Rosary. At dito sa ating parokya, Santissimo Rosario Parish, no, we are actually also celebrating this feast of Our Lady of the Rosary, no. So, sa susunod nating programa, no, ay inaanyayahan nating lahat ng ating mga tagapakinig na muling sumubaybay dahil yung ating topic naman ay tungkol sa Rosario, no, at saka doon sa mga gagawin nating kapistahan din, no, dito sa parokya. At syempre, yung iba pang mga feasts ng mga Dominicans na sa Pilipinas, kasi marami tayong mga shrines dito sa Philippines, ang Dominicans, di ba? Meron tayong Lanabal, meron tayong Our Lady of Manaoag, and other images of Mary, actually, mga Dominican din at Our Lady of the Rosary yan sa Bataan, di ba? Meron tayo sa Peñafrancia, sa Alpiat. So, yun yung magiging topic natin next week, no? More of the Rosary and more po ng mga tanong ninyo. Ayan, kung may mga tanong sila, siguro maganda ipadala ninyo sa ating Facebook ng Radyo Maria Philippines at saka doon po sa Santissimo Rosario Parish. At no? sana masagot natin next time. Yes, sana. Sana. At saka maganda kasi na meron talagang interaction sa ating mga audience. No? By the way, talagang Lumalaki dumadami na ang Dami, ating may mga clamor na. listeners. Maraming salamat po. Marami Ngayon, na nakikinig. darating na po tayo sa pinakahuling bahagi ng ating programa. Magbibigay po tayo ng mensahe sa ating mga listeners. Unahin po natin si Brother Den. Yes po, Father Dex, no? Sa akin po, no, na just a personal message to all the listeners and viewers ng ating programa, isang word lang po yung sasabihin ko, no, which is, it is in Hiligaynon or in Ilonggo, no? Meaning padayon, no? Meaning ng padayon ay ipagpatuloy, no? Ipagpatuloy ang pananampalatayang nasimulan, padayon, no? Ipagpatuloy ang
ating pagmamahal, no, kay Maria. Kasi sabi po natin kanina sa ating talakayan, malaki po ang naging ambag at malaki po ang naging misyon ni Maria sa atin, sa simbahan, at malaki po yung naging kontribusyon ni Maria sa ating buhay. Naging panatag po yung ating buhay dahil po sa ating pagmamahal sa Kanya. Kasi po mahal po tayo ni Maria. Kaya ipagpatuloy po natin, no, padayon lang sa ating pananampalataya sa Diyos at sa kay Jesucristo sa pamamagitan po ni Maria. Maraming salamat, Maraming Brother. salamat po, Father. Brother Brian. Ako, Father, kung merong take-away note, yun yung salitang tiwala. Tiwala. Makikita natin sa buhay ni Maria at sa pagdadasal ng Santo Rosario yung tiwala na dala natin sa bawat butil ng rosaryo na hinahawakan natin, yung tiwala sa ina at yung pagmamahal ng isang ina pabalik sa atin ng kanyang mga anak din. Maraming Yes. salamat, Brother Brian. Father Paul. Nakaka-pressure, no? Talagang one word talaga dapat. No? Katulad ko kay Sinimulan Brother ko Den talaga ay eh, padayon, Father. tapos Yes. kay Brother Brian ay Tiwala. tiwala. Siguro sa akin na lang ay totoo, no? Kasi Yes. sa akin, ang isang naging realization ko ngayong gabi is yung realidad ni Maria. Kasi katulad ng sinabi nga ni Pope Benedict, di ba, yung Christ is not just an idea, no, but an actual person. And I think, dun sa reflection natin about Mary at saka sa Rosary, we were able to show na si Maria ay isang totoong tao na nabuhay sa history natin Yes. at hinayaan niya ang banal na espiritu na gamitin siya upang magkatotoo yung plano ng kaligtasan para sa atin. And I think we always have to remember that kasi kung minsan, parang ang tingin natin kay Maria, statwa, di ba, picture lang. Pero actually, isa siyang totoong tao na kasama pa rin natin hanggang ngayon. No? Katulad nung sinabi ni Father Dex, siya ay ina ng Diyos at ina ng simbahan. Man. So ang sa akin, ang final word ko ay totoo. Sinabi ni Father Paul yung gusto kong sabihin, kasama. Kasi kasama natin siya. No? Hindi lang siya ina ni Kristo. Subalit dito ang Mahal na Birheng Maria, ibinigay sa atin eh. Yun ang kakaiba sa ating Mahal na Birhen. Binigay siya sa atin bilang maging ina natin. Siya ang gagabay sa ating, ginagabayan ng ating simbahan na hindi lang siya 2,000 years ago na nabuhay, kundi hanggang ngayon kasama natin ang Mahal na Birheng Maria kung tayo ay magdarasal ng Santo Rosario. Itong Santo Rosario nito, kapag tayo nagdarasal, sabi nga nila, para tayong nagbibigay ng bulaklak, no, sa ating Mahal na Birhen. Lahat ng ating pagsubok, na ating problema, lahat ng ating kagalakan, ibigay natin kay Maria at si Maria ang magbibigay sa ating Panginoong Hesukristo. Ito yung kasama natin, yung nandun sa taas, alam natin nasa taas siya, Yes, na Father. hindi kailanman tayo pababayaan. Amen. Ayan. So muli, no? So magpasalamat na tayo sa ating mga listeners. Yes. No, muli po, every first and third Monday, ang ating programa dito sa Radyo Maria Philippines na makikita natin sa ating Facebook page din ng Santissimo Rosario Parish. So maraming salamat po at makikita-kita ulit tayo sa susunod na edisyon ng Usapang K! Ito po ang inyong himpilang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Ang Radyo Maria ay sumasahimpapawid sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, at 95.9 FM Zambales. Ang Radyo Maria ay kasapi ng World Family of Radio Maria, Catholic Media Network, at kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Welcome to the Radio Maria family. The time now is 9 p.m. and 3 minutes. My God is my rock. I can run to him for safety. The Lord saves me from those who want to harm me.
from the second book of Samuel. Sometimes we feel like we are in the middle of a battle. Just as we find shelter from the arrows, spears that start to fly at us. When the Old Testament was written, these battles were real wars. The arrows and spears were real. Today, the arrows might be more like bullies, hard homework, or fighting parents. But your hiding spot should always be the same. God is your safe place. Whenever you run to Him, He is ready to protect you. You are my protector. Thank you for your promise to rescue me. I can find peace in your love. Amen. I'll restore you. I will
shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no